hindi madaling mag-anyaya sa tao dahil sa ating panahon, ang relihiyon ay nagiging isa pong kabiruan o isang object of ridicule sa mga ibang tao dahil sa nasasaksihang mga iba't ibang gawaing mali sa mga relihiyon sa ating panahon. Yan po'y ipinagpauna ng Biblia doon sa 2 Pedro, Kapitulo 2 at versikulo 3. Pisahan natin sa 1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo ay magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak ng mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Dahil doon sa mga bulaang propeta, mga maling relihiyon, dahil sa kanilang masasamang gawa, pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Ang isang katotohanan po, mga kababayan, meron talagang katotohanan Meron talagang sa Diyos. Pero marami pong kasamaan, kakumpetensya yung sa Diyos. Naglalaban po ang dalawang ito Yung puwersa ng Diyos at yung puwersa ni Satanas. And sa mundo, mas nakararami po ang pumapanig sa masama. Kaya dahil doon sa kanilang ginagawang masama, napagsasalitaan ng masama pati yung daan ng katotohanan. Kasi majority yung gumagawa ng masasama. Pakinggan niyo po sa 7 ng Mateo, versikulo 13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, kakaunti ang nakakasumpong noon. Kung atin pong ikukumpara yung masama sa mabuti, maluwang ang wika ang pintuan, malapad ang daan, patungo sa pagkapahamak. Kung ang tao po ay mapapahamak at gusto ng kapahamakan, marami kang mapupuntahang ikapapahamak. May bisyo, may droga, may sugal, may pambababae, mayroong pagnanakaw, mayroong mga kung ano-anong masasama. Pero maraming mga lugar yan na pupuntahan mo. Malalapad ang daan at maluluwang ang pintuan. Ganon din sa mga relihiyon. May mga relihiyong maluluwag. Walang bawal, kahit ano gawin mo, pwede, o walang bawal. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, makipot ang pintuan, makitid ang daang patungo sa buhay. Kakaunti ang nakakasumpong noon. Kung ikukumpara natin doon sa mga nakakita ng masasamang mga bagay sa buhay, mas kakaunti yung nakakita ng mabubuti. Kaya po sa ating panahon, makikita natin ang halos napakaraming tao. Kung alin yung masama, yun ang gusto. Yun po ang ating layo na ang tao mahikayat natin doon sa kabutihan. Kaya lang, alam namin na pagdating sa panghihikayat o pag-aanyaya, pag-iimbita, mahirap mag-imbita. Nagpapasalamat kami at dumalo kayo mga kababayan. Kasi alam namin sa panahong ito, ay ang mga tao dala na sa mga relihiyon. Sabi ni San Pedro, napagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Sabi ng Apostol Pedro. Alam namin na maaaring dala na rin kayo o kaya may mga duda kayo, pero
inaanyayahan namin kayo magsuri mga kababayan sa sandaling panahong ating pagsasama-samahang magkarinigan tayo na baka sakaling makatulong kami sa inyo at baka sakaling maging daan para magkaroon tayo ng interes na umalam ng talagang katotohanan. Welcome po kayo sa ating programa at umaasa po kami na magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at ready na ang Doha Qatar sa pamamagitan po ng kapatid na Efren Baking. Go ahead, Doha Qatar, please. Maraming salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito ay si kapatid na Alberto Tan, isang Katoliko, at siya po ay 39 anyos na. Kapatid na Alberto, go ahead po. Araw po ako talagang lumalapit sa ating Panginoong Diyos Ama at sa kanyang bugtong anak na si Jesus. Sa akin pong paglapit, lagi po akong nagsa-sign of cross. Yun po ba dapat po ba sa ating paglapit kailangan po bang mag-sign of cross? Alam mo, kapatid na Alberto, salamat sa iyong pagdalo at salamat din sa iyong tanong. Magkakaroon ako ng opportunity na maiparinig yung aral ng Biblia sa mga taong bukod sa iyo. Unang-una yung sign of the cross, wala sa Biblia yun. Alam mo, kaya nga mayroong Biblia, yun ang batayan natin ng paglilingkod sa Diyos. Lahat kasi ng gagawin natin, mayroong batayan, mayroong definite na batayan. Mag-aaral ka ng batas, ang pag-aaralan mo yung Book of Law. Maaring national, local, o international law. Mag-aaral ka ng inhinyero, meron kang pag-aaralang mga aklat, yung mga batas ng physics, at saka yung mga batas ng matematika. Kasama na rin yung 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4. Ayun. Merong mga batayan lahat yan. Merong definite na karunungan ang abugasya. Pag nag-aaral ka ng abugasya, meron kang, ang mga gobyerno, meron silang itinatadhanang mga aklat na pagbabatayan ng karunungang ituturo sa estudyante ng alinmang sangay ng karunungan. Ngayon, pagdating sa relihiyon, 98% ng lahat ng naniniwala sa Diyos nagbabatay sa Biblia. 98, 95, palagay mo ng 90 ng naniniwala sa Diyos. Mayroon kasing mga taong hindi naniniwala sa Diyos Yung mga ateista, yung mga libre pensador, yung mga free thinkers, hindi naniniwala sila sa Diyos. Pero yung mga lahat ng naniniwala sa Diyos, pag samasamahin mo, 90% ron, Biblia ang ginagamit na batayan. Ngayon, ang Biblia, ginagamit na batayan sa instruksyon ng Diyos na kung mag-aaral tayo ng pananampalataya, dapat yung batayan natin, nakasulat lahat. Walang galing sa utak ng ministro. Dapat nakasulat. Basahin natin ang 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Pansin mo yung salita ni San Pablo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang disiplina ng pagkatuto kung alin yung nakasulat. Ayun. Dapat kung alin ang nakasulat, yun ang paniniwalaan mo. Yun ang matututuhan mo. Kasi yung nakasulat, yun ang utos ng Diyos. 14:37 ng unang Korinto.
Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Pakaliwanag, ang isinulat ng mga apostol, utos ng Panginoon. Kaya nasulat yan, yun ang pinasulat ng Diyos sa kanila. Samantalang sila'y tinuturuan, ipinasusulat ng Diyos sa kanila, yung dapat na informasyon, aral, salita, karunungan, kaalaman na itatawid sa tao. Gumamit ang Diyos ng instrumentong mga tao para sumulat. Unang-una si Moises, isang prinsipe si Moises, prinsipe sa Ehipto, kinilalang anak ng anak na babae ni Paraon. Kung matatandaan nyo yung Ten Commandments, si Moises ay inampon ng anak na babae ni Paraon, tinuruan sa Ehipto. Isa siya sa mga tao na propetang tinawag ng Diyos, kinasangkapan sa pagsulat ng nakasulat sa Biblia. Tapos tumawag siya ng mga propeta, sumulat din sila Isaias, Jeremias, etc. Tapos sa panahon ni Kristo, tumawag siya ng mga apostol na pinasulat ni Kristo ng kanyang mga aral. Sabi ngayon ng mga apostol, kung mag-aaral kayo, matuto kayo sa amin, wag hihigit sa nakasulat. Dapat kung alin yung nakasulat, yun ang matutuhan natin. Pag hindi nakasulat, hindi kasama yun sa dapat nating tanggapin. Kasi hindi yun ipinasulat ng Diyos eh. Hindi yun sinabi ng Diyos. Alam nyo, sa mundo, ang isang totoong dapat maintindihan ng tao. Sa mundo, mga kapatid, maraming katha. There are so many inventions sa mundo. 7:29 ng Ecclesiastes. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ayun, maraming katha ngayon eh. Mga imbento, hindi nakasulat sa Biblia. Halimbawa, ang imbento ng pastor, yung Trinity. Wala naman sa Biblia yung salitang Trinity eh. Wala yon. Yung Santa Cena, yung banal na hapunan daw, tapos may abulo yan, wala sa Biblia yun eh. Ang nasa Biblia, hapunan ng Panginoon, hindi Santa Cena. Hapunan ng Panginoon. Yung hapunan ng Panginoon, pinalitan nila ng banal na hapunan, tinawag na Eucharist. Wala naman sa Biblia yung inimbento na yun eh, na Eucharist, na papakainin ka, tapos hindi ka papainumin. Meron ba namang pagkain walang inom? Kakain, iinom. Ba't ikaw hindi ka pinainom? Ayan sabi ni Kristo, kainin, tapos uminom. Talagang natural yung pagkakumain, iinom. Bakit yung mga pinakaing membro hindi pinainom? Kulang. Wala sa nakasulat yon. Kaya kailangan matuto tayo, wag hihigit sa nakasulat. Ibig sabihin ng wag hihigit sa nakasulat, eksakto. Kung ano talaga yung nakasulat, yun ang matutunan natin. Ngayon, hindi mahirap ngayon hanapin sa Biblia. Meron ng computer kasi eh. Tingnan mo, pagka nag-ano ka sa Facebook, bilyon-bilyon ng tao sa Facebook eh, no? Pero pagka nag-click ka ng pangalan, agad-agad nakikita yung pangalan sa Facebook eh. Ganon din sa Biblia. Napaka-liit ng Biblia kung ikukumpara sa record ng bilyon-bilyon tao sa mundo ngayon na gumagamit ng internet.